Maganda po topic natin ngayon ha. Nandito lang tayo sa Iloilo City. Merong 10 senyales na sobra ka ng stress. Pag-uusapan ko yan. Tapos meron ding mga 10 sakit na nakukuha dahil sa stress. At pag natanggal natin yung stress natin, mawawala din itong 10 sakit. Yan ang tuturo natin ngayon. Tsaka konting tips para makaiwas sa stress at panic attack. So, 10 signs you are stressed. Number 1, sobra ng nerbiyos at balisa. Number 2, hindi ka na makakonsentrate. Parang magulo isip mo. Laging naguguluhan ka. Number 3, walang interest sa sex. Ibig sabihin, stress na. Kung may partner to, di ba? Number 4, chronic fatigue. Laging pagod. Number 5, madalas kang magkasakit. May illness, may infection. Number 6, sign na stress ka. Very moody, irritable, laging galit. Okay, number 7, na stress ka, feeling hopeless, parang wala kang control sa buhay mo. Yun ang feeling mo, wala kang control. Number 8, hindi maganda performance sa school, hindi maganda performance sa work. Ibig sabihin, nasisira na yung trabaho mo, stress ka na. Number 9, hindi maganda ang tulog. And number 10, either sobra ang kain o ayaw kumain. So, yan ang early sign na stress na yung tao. Ngayon, pag nasobra sa stress, pwede magkaroon nitong 10 sakit. Kaya kung itong 10 sakit na ituturo ko dito, ay meron kayo nito, ang good news dito, pag natanggal mo yung stress sa buhay mo, pwede mawala itong 10 sakit. May nangyayari yan sa akin eh. Dati may pasyente ako, may high blood. High blood siya, taas ng BP lagi, nahihilo, lawyer eh. Nung nawala na siya sa stressful job as a lawyer, 'di ba? Sabi ko kasi sobra ng high blood, biglang bumaba yung blood pressure. Pati gamot niya natanggal na. Ngayon wala nang gamot, wala nang maintenance. Natanggal lang niya yung stress niya, nagbawas siya ng trabaho, tag-iba siya ng trabaho. So, itong 10 sakit na possibly due to stress or anxiety. Number 1, yung laging masakit ang tiyan, laging makulo ang tiyan, yung acidic, may GERD, tapos hyperacidity, tapos irritable bowel syndrome, yung laging makulo ang tiyan, makulo, utot ng utot, makabag. Stress-related yun. Kasi kung stress tayo, ma-acid siya eh. Tapos, tingnan mo, kung meron kang meeting, meron kang kakausapin, ang kulo-kulo ng tiyan mo. Di ba? Hindi ka makatulog sa gabi. Pero kung wala ka naman stress, kalmado yun. Tiyan mo. Number 2, pwede magkaroon ng depression pag sobra kang stress. Malulungkot ka kasi hindi ka matutuwa sa nararamdaman mo. Number 3, disease due to stress ay mga sakit sa katawan. Yung mga back pain, sabi mo, sakit lagi na likod ko, sakit lagi ng leeg ko. Ito, lahat yan, jaw and nape. Pwedeng stress lang yan eh. Kasi pag stress tayo, hindi natin napapansin, tumitigas yung likod. Pag nawala yung stress, nawawala na yung muscle pain. Naninigas yung likod. Number 4, yung mga may eczema, mga sugat-sugat dito, may mga pimples, naglalabasan, may psoriasis, stress-related yan, yung mga autoimmune disease. Number 5, nalalagas yung buhok. Kung kailan stress isang tao, napopoknat yan eh. Napopoknat yung sa buhok. Kung kailan minsan nga, kung kailan may earthquake, may sunog, may sakuna dun sa bansa, dami nalalagas na buhok. Isa pang connected sa stress, tsaka hair, dandruff. Minsan may balakubak dito sa side na to, may balakubak dito sa mata, dito sa tenga, seborrheic dermatitis yan. Possibly due to stress din yan. Number 6, yung mga may high blood, mabilis heart rate, pwedeng stress-related yan. May kilala ako, nag-aaral ng law. Yung ito, studying law lang, na high blood, nahilo. So, pinatigil na siya sa law. Nung pagtigil ng law, normal ang blood pressure. Normal na, wala nang problema. Maglalaro na lang ng ML lagi, happy siya. So, wala na siyang gamot. So, minsan di talaga kaya ng katawan. Number 7, due to stress, yung na heart attack na stroke. Pag isang tao bilang cardiologist, yan lagi ko nakikita, pag may dumating na heart attack, laging tatanungin ko, ano yung nangyari, ano yung trigger, kaya siya na heart attack na stroke. Nagalit, nag-away sa anak, may problema sa lupa, sa pera, so na-stress, kaya napunta sa heart attack and stroke. May trigger yun eh.
humina yung katawan. Number 8, mga babaeng irregular ang menses, nawawala ang regla, stress-related yon. Diba? Number 9, mga lalaking may prostatitis. Prostatitis, inflammation of the prostate, masakit pag-ihi. Masakit, ano yun stress-related, pinipigil yung ihi. And number 10, yung mga may insomnia, hindi makatulog, stress-related syempre. So nakita nyo na, sobrang daming sakit dulot ng stress. Ano magagawa natin? Lagi ko tinuturo, yung mga tips ko. Number 1, deep breathing. Relax. Number 2, visualize yung favorite mong place o lugar. Yung sinasabi ko, number 3, pwedeng change job, stop job, o bawasan mo yung goal mo. Kung gusto mo kumita ng 50,000 a month, o bawasan mo kahit 20,000 a month na lang. Ibaba mo yung goal konti para hindi ka ma-stress. Kaysa pinupush mo, makinig ka lang mga favorite music mo, palagay mo sa cellphone mo. Pwede ka tumawag sa magulang, call your mom, usually mababawasan agad stress mo. Another tip, identify yung trigger. Ano ba nagpapatrigger sa'yo? O, ito po, pakinggan nyo. Ano trigger mo kaya ka nagwawala, kaya ka na-stress? Ano, pera ba? Kaaway mo? Mortal enemy mo? Ano, yung kabit ba? Kung may trigger Kung ano yung trigger, laging weakness mo yun Pag yun na na-trigger, nagwawala ka na. So, pag na-identify mo, kaya ako na-stress. Kasi may nabalitaan ako si ganyan-ganyan, di ba? So, alam mo na yun. So, pag alam mo na, ay alam mo na, hindi ka na matatakot. Pwedeng umalis sa lugar pag na-stress ka doon sa lugar, let's say, job or whatever. Uminom ng tubig. Pag inom ng tubig, kakabawas na stress. Self-talk, kausapin na sarili, okay yan, kaya mo yan, lalakasan mo loob mo, diba? Nalampasan ko to dati. Bilangin mo yung mga victory mo. Sabi mo, dati, nung high school ako, nagawa ko to Dati, nagpuyat ako ng 2 linggo, nagawa ko. Kaya ko din ngayon. Kung nakaya ko dati mag-isa, makakaya ko rin ngayon. So, parang bine-brainwash mo sarili mo Hini-hypnotize mo para lumakas loob. Another tip, pag nagpa-panic attack, intayin mo lang mawala. Usually, pag nagpanic tayo, pag naguluhan yung utak, yung katawan natin maglalabas ng epinephrine, adrenaline, parang kusang lumabas Natakot ka. So, it takes 15 to 30 minutes para mawala yung chemical sa katawan. So, ano naramdaman? Natakot, naglabas ng adrenaline, palpitate, pinapawisan, nanginginig. Pero after 15-30 minutes, mauubos na yun Mapapagod ka na, para ka na lupay-pay. Pero, magka-calm down din yun. So, hintayin mo lang mag-calm down. Okay? Pwede rin uminom ng gamot sa anti-anxiety, yung mga senior, Lexotan. At syempre, panoorin itong mga videos natin. So, yun lang po. Ang last tip ko lang, alam ko lahat ngayon tao stress, lalo na yung mga kabataan, mga new generation. So, merong mga kondisyon sa katawan na sasabihin ko sa inyo, tigil na sa work, o tama na yung trabaho, o magpalit na tayo, o mag-retire na, o magbawas na. Diba? May mga sakit na dapat na tumigil. Example, kung may cancer, syempre, tigil na. Na heart attack na, o na stroke na paralyze na kalahati. Yung mga serious sakit na talaga, na bawas na work, di ba? Hindi na kakayanin Pero, kung ang mga sakit mo ay simple lang, like nalalagas yung buhok, o may konting sakit sa tiyan, mga GERD lang yan, o almoranas lang, o meron ka lang mga arthritis na masakit, tuloy mo lang trabaho mo, walang problema. O tuloy mo. Let's say, high blood lang. High blood, magagamot yan. Gamutin mo lang maintenance. Diabetes lang, kahit naka-insulin ka, kaya pa rin yan. Tuloy mo pa rin dreams mo. Pero pag umabot na tayo sa isang point na, may sakit na, malala na, nagkabukol na iba ng usapan, doon na tayo magbabawas na baka hanggang doon lang talaga goals natin sa buhay. So, sana po nakatulong to na makontrol natin yung level ng stress. Kasi dalawa lang po yan Dami ng stress at dami ng pera. Ganun man gusto natin, di ba? Mas maraming pera na hahabulin mo, para magawa mo yun, ang dami mong trabaho, mas marami kang stress. Mas konti ang pera, mas konti ang stress. So, ibabalance mo. Na hanggang kaya pa ng katawan mo para makaipon ka ng pera para sa pamilya mo. Or ma-reach mo yung goal mo
na gusto ninyo. Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating kababayan. God bless po.